Praise the Lord. Hallelujah. He deserves all the glory and all the praises and all the thanksgiving. Hallelujah. Mauwi lamang sa Kanya. So magang ito, um, samantaling ko ang pagkakataon habang kayo ay nakatayo, hinihiling ko po na buksan natin ang ating mga dalang Biblia. Buksan natin ang mga gadgets natin na may Bible. At kung wala naman ng ibang layang makapatingin sa harap at mababasahin natin ang ating teksto ay ating kukunin dito sa 1 Corinthians chapter 3 verses 9 or verse 9 rather. Again, 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Babasahin ko sa KJV version ang sabi dito, "For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building." Sa Tagalog, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Let us say amen to the word of God. Tayo ay malayang makakaupo sa umagang ito, isang pagbati sa bawat isa, sa ngalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Lahat po ba ay merong kagalakan sa umagang ito? Hallelujah. At sa umagang ito, handa na po ba tayong makinig ng mga salita ng Diyos? Amen? Handa na po ba? So kinukuha ko ang inyong mga atensyon at mainam na mangusap na meron akong kausap. At mahirap din naman na mangusap na makinig na wala rin naman akong interaction sa inyo. So bago muna ang huli, ang aking teksto na babasahin, ating teksto na binasa ay papamagatan natin, The Divine Architecture of Stewardship. Again, The Divine Architecture of Stewardship. Sa Tagalog, ang pagkakasali nito ay ang banal na arkitektura ng pagiging katiwala. I hope na nakuha ninyo. Pag sinabing divine, ito ay mula sa Diyos. Pag sinabing arkitektura, ay dito natin makikita ang disenyo, kaayusan, o tinatawag sa mga construction na blueprint. Okay? Nakukuha nyo ba? Ang stewardship, ito ay pagiging katiwala or pangangasiwa sa pinagkatiwala ng Diyos. Okay, kung bakit natin ito pag-aaralan, sapagkat nung ating last time na pinag-usapan, I believe that was last Thursday, ang isang binitawan kong quote doon ay, isa sa mga paraan upang mapagtagumpayan ng crisis ay ang mabuting pangangasiwa or merong good management. At isang magandang bigyan ng halimbawa ay yung sa panahon ni Joseph. Si Joseph ay pinagkalooban siya ng vision ng Diyos na magkakaroon ng 7 taon na sagana at merong 7 taon na tagutom. So, si Joseph ay merong kaalaman na mayroong famine na darating. Pero hindi lamang famine ang darating, kundi meron ding kasaganahan. At si Joseph, dahilan na meron siyang vision sa Diyos, may kapahayagan siya sa Diyos, hindi siya nagpaubayan na lang sa panahon na darating. Hindi siya nagsabi, Panginoon, ikaw may hawak ng aking buhay, ikaw ngayon ang gagawa, ikaw magpo-provide. Na tila baga na iniisip natin na ito ay baka katulad ng kay Elijah na binibigyan ng karne ng mga uwak para makakain siya sa umaga. Well, sa kabilang banda, may ganoon, pwedeng gawin ng Diyos yun, pero sa panahon ni Joseph, na darating ang crisis, hindi ganoon ang gustong ipalitawin ng Diyos. Ang ginawa ni Joseph ay naghanda.
Sa paraan ng pagmamanage o sa paraan ng pag-iimbak ng mga harvest na pagkain dahil merong 7 taong sagana, hindi lang nilang ito inubos ng basta-basta. O hindi na niya ito tinatawag na inaksiya, kundi binigyan niya ito ng halaga, bagkos ito ay kanyang i-preserve. Alam niyo po ba, ang preservation sa panahong yon ay kamangha-mangha. Bakit? Sapagkat wala pa namang refrigerator noon. Imagine nyo, 7 taon siyang nag-imbak kasi merong 7 taon na darating na famine. Paano nyo mape-preserve yun? Ang mga harvest na mga meron sa kanila. Well, merong paraan. At sa ganung paraan, hindi dinigyan ng detalye ng Biblia, ngunit ano ang meron si Joseph ng wisdom kung paano niya na-preserve ang mga pagkain niya? Hindi sinira ng mga insekto. Di ba ang bigas, kapag yan ay nilagay mo sa isang lugar at hindi maganda, merong moist at merong mga insects. Of course, pag yan ay nagkaroon ng moist, aamagin yan at sisirain yan, kahit na hindi pa niluluto ang bigas. Well, sa panahon ni Joseph, lahat yon ay kanyang na-eliminate. Na-eliminate niya ang humidity, yung moisture, na-eliminate niya ang mga insects sa papanong paraan, hindi dinitalya ng Biblia, pero meron siyang wisdom. At kanya itong pinamahalaan sa 7 taong sagana. And that is the reason, sa panahon ng crisis, ang lahat ng mga bansa ay pumaparoon sa kanyang lugar upang bumili ng pagkain. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 41, verses 57. At ang lahat ng lupain, meaning maraming mga bansa, ay nagsiparoon sa Ehipto kay Jose upang bumili ng trigo. So dito, dahilan sila ay maraming mga trigo, pagkain, well, ang kanilang pamalit, hindi lamang pera, kundi golds. Ano ang merong yaman doon sa bansa, yun ang kanilang way na pinambibili. So merong wisdom sa panahon ni Joseph. And that is the reason, pagdating ng crisis, habang ang buong bansa ay naghihirap, si Joseph ay nagagalak. Bakit? Sagana sa pagkain, maraming kita. See? So, maging maganda ang konsepto natin when it comes sa pag-iipon, sa pagpe-preserve, at sa kaunawaan sa darating na hinaharap. Now, bakit, Brother Philip, ang first na talata na binasa mo ay parang medyo malayo? At ang iyong title ay medyo malayo. Well, kung bakit sinabi natin ito, sapagkat ang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng katulad ng kay Joseph. A good steward. Pinagbigyan ng kapahayagan ng Diyos, dahilan merong kapahayagan ng Diyos, kanyang iningatan ng salita ng Diyos sa papanong paraan, sa pamamagitan ng paghahanda. Well, sa anumang uri ng paghahanda, iba't ibang uri yan, ngunit ang isang bagay na magandang ipakita ay siya ay naghanda. Alam natin, kapag sinabing stewardship, ang tawag dito ay hindi sa iyo ang isang bagay, ipinagkatiwala lang sa iyo. At iyo itong iningatan, at hindi lamang ito yung iningatan, kundi ito ay pinagyabong. Ibig sabihin, pinayaman. Alam natin ang good steward sa Matthew chapter 25, na binigyan ang mga bawat isa na ayon sa kakayanan ng bawat isa. Merong 5 talento sa isang tao, merong 2 talento sa isang tao, at merong 1 talento na ibinigay sa isang tao o sa isang steward. Pero dahilan yung isa na lamang na pinagbigyan ng 1 talento ay hindi niya pinagyaman, ang sabi sa kanya ng Panginoon niya o ng kanyang master, you are a wicked servant. You are a wicked
na steward. Pinigyan kita, pinagkatiwalaan kita sa isang, ngunit hindi mo ito pinagyaman. Anong ginawa na meron siya? Kinuha pa sa kanya at ibinigay doon sa isang steward o isang servant na ang kanyang talents ay nagmultiply or yumabong. Anong reason kung bakit hindi niya minultiply? Well, ang reason ay sapagkat natatakot siya sa kanyang Panginoon. Well, mayroong banal na pagkatakot, mayroong takot na masasabi natin na walang takot na walang pagpapahalaga sa isang bagay na ipinagkaloob. Ngayon, sa ating pag-aaralan, kung bakit ang una, ang binanggit natin, the divine architecture of stewardship, sapagkat tayo ay dinisenyo ng Diyos na katulad ng isang tagapangasiwang mabuti or a good manager. A good, sabihin nating, steward. Bakit? Sapagkat sa unang palan, noong Genesis chapter 1, o Book of Genesis, ang tao ay binigyan na ng, sabihin natin, ng kanyang magiging role, na ingatan o pagyamanin ang lahat ng nilikha ng Diyos at kanya itong pagyamanin. At nagbigay ng halimbawa ang Diyos, ang Garden of Eden, na pattern na kanilang gagawin, hindi lamang sa Garden of Eden, kundi sa lahat ng kanyang nilikha, gayon ang magiging pattern. So I hope na nakukuha ninyo. Again, pag sinabing divine, ito'y mula sa Diyos. Pag sinabing architecture, ito ay disenyo ng Diyos sa bawat isa. At ang stewardship, yan ang isa sa nais niya na maging gawin tayo. Well, binasa natin ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9, basahin din naman natin ng Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ang workmanship dito sa Greek translation ay polemia, meaning a masterpiece, design, or a artwork. Ibig sabihin, ang Diyos ay merong disenyo sa buhay mo at meron siyang purpose kung bakit kanya nilikha. Binibuild niya ikaw. Ikaw ang kanyang building. Siya yung gumagawa. At ang book of, sabihin natin sa pagsususog, Jeremiah chapter 1, verse 5, before I formed thee in the belly, I knew thee. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakikilala na kita at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinagiging banal na kita at kita'y inording ng propeta sa mga bansa. So may plano ang Diyos. Bago pa lumabas si Jeremias, doon sa sinapupunan ng kanyang ina, may plano na ang Diyos na maging ano siya? Maging propeta. At ang gagawa ng lahat ng iyon, dahil meron ng plano ang Diyos, of course, ang Diyos. Isa sa katuparan niya ang kanyang plano sa iyo. Of course, sa bawat isa sa atin, merong purpose ang Diyos. We are His, sabihin natin na masterpiece. Well, i-disenyo tayo ng Diyos na aayon sa kanyang plano sa bawat isa sa atin, sa kanyang layunin sa bawat isa sa atin. At Isaiah chapter 64 verse 8, alam natin to, but now, O Lord, Thou art Father, we are the clay, and Thou our potter. So dito, kinilala ni Isaiah na ang ating Diyos ay ang ating Ama, hindi lamang siya ang Ama, kundi siya ang potter, and we are the clay. Hinuhulma niya tayo ayon sa kanyang nais. Well, madalas natin napapakinggan ang Philippians chapter 1 verse 6. Inumpisahan niyang gawin ng mabubuting bagay gawa sa iyong buhay. Of course, kanyang tatapusin ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. At ang pagtitipot larawan
na ating pwedeng ah, ah, um, bigyan ng susog dito, ang Zechariah chapter 4, verse 9. Ang mga kamay ni Zorobabel ay naglagay ng pundasyon ng bahay na ito. Ngunit, ang kanyang mga kamay, kaninong kamay ito? Kamay ito ng Diyos. Ang kanyang mga kamay naman ang tatapos niyaon at iyong malalaman na sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng mga hukbo. Bakit? Sapagkat He is the author and He is the finisher. Pinaumpisahan niya at tatapusin niya. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang divine architecture ng Diyos about isa sa atin? Maging good manager. Maging good steward. Well, marami tayong pwedeng banggitin dyan, ngunit to same time, ang pinakamagandang lagay natin sa isip, maganda na ang Diyos ang merong plano sa bawat isa sa atin. Kesa naman ibang tao ang nagpaplano sa atin. Tama po ba? Alam niyo po ba, ako ay isa sa produkto ng una ay plano ng magulang ko. Well, lahat ng magulang ay may plano para sa kanyang anak. Bata pa lamang, sinasabi niya, ikaw anak ay magiging isang arkitekto. Bata pa lang yun. O baka nga sa sinapupunan pa lang, sinasabi na ng magulang natin na pagdating ng panahon, paglabas mo dyan, ikaw ay magiging doktor. At alam nyo, ay ganyan ako. Bata pa lang ako, sabi niya, ikaw ay magiging katulad ko anak, bilang isang, sabihin natin, inhinyero. Well, ang lahat ng magulang ko, lahat ng kanyang pagpaplano ay para sa isang goal na maging ako sa hinaharap. Pinag-aral, tapos pagdating ng college, kumuha ng kurso na patungkol sa engineering. At lahat ng mga suporta ay naroon patungkol doon. Sapagkat yan ang plano. At yan ang kaisipan ng tao sa bawat isa sa kanyang mga minamahal. Tama po ba? Sino po may plano sa inyong mga anak? Wala naman siguro dito nagpaplano ng aking anak ay magiging mahirap sa hinaharap. Tama po ba? Lahat ng plano ng magulang ay mabuti at kanyang gagawin lahat ng mga bagay upang maisakatuparan niya ang plano niya sa kanyang anak. Pero alam niyo po ba, pinakamainam na malaman natin ang plano ng Diyos nating Ama sa bawat isa sa atin. Sapagkat kapag nalaman natin, kasiguraduhan ang mangyayari sa hinaharap. Sapagkat iyong ililin, iyong i-yield, ang lahat ng iyong desisyon, ang pangsang-ayon mo ay hindi na nakabase sa tao na sinabi, kundi sa kabase na sa sinabi ng Diyos para sa iyo. Nakukuha niyo po ba? Ngayon, kanino ka makikinig? Sa magulang mo o sa Diyos? Matinding labanan yan. If I were you, mas magandang makinig sa Diyos. Sapagkat alam niya ang hinaharap. Magulang natin, hindi niya alam ang hinaharap. Hindi niya alam, baka magkasakit tayo at mamatay. Pero ang Diyos, alam niya kung kailan tayo at hanggang kailan tayo. Nakukuha ba ninyo? Okay, basahin natin ang Book of Hebrews sa pagpapatibay ng ating binigyan na idea. Ang Book of Hebrews, chapter 3, verse 4. Ito muna. For every house is builded by some men. Well, ang house na tinutukoy dito ay, it could be, sinasabi ito ng Book of Hebrews chapter 3, it could be ito ay literal na bahay. Ngunit, if I were you, ang house dito ay nagpapatungkol sa iyo. Sa bawat isa sa atin. For every house is builded by some men, but he that built all things is God. Maganda. At ang Psalms 127 verse 1, ang sabi dito,
Psalms 127 verse 1. Some degrees of Solomon. Except the Lord build the house. Pag sinabing except, ibig sabihin, kapag may taong gumagawa ng tahanan o ng bahay, o they labor in vain that build it, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So sa madaling salita, kapag ang ating bahay, ang house dito ay tinutukoy dito sa Hebrew, ay tinatawag na bayit, means dwelling, household system, or generational structure, meaning buong life system mo. Kapag daw ang buong buhay natin ay hindi natin kinilala ang gumawa nito yung Diyos, kundi kinikilala natin ibang tao, lahat ng ginawa ng tao para sa isang tao, lahat ng pagpaplano ng tao para sa isang tao, ang dulo nun ay kapahamakan. Ngunit kapag sa Diyos, ang plano natin ay ating inilin, ang dulo nito ay katagumpayan. And that is the reason, meron tayong nababasa o naririnig sa Bible, ang sabi dito, ang tao na nagtitiwala sa tao ay masumpa. Ngunit ang tao na nagtitiwala sa Diyos, alam natin ang kabaliktaran, ay pagpapala. Now, mas magandang alamin, ano ang disenyo ng Diyos? Ano ang arkitektura ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano ang divine arkitektura ng Diyos sa bawat isa sa atin? Dapat nating malaman, maging good steward. Sapagkat dahil sa good steward, pagdating ng crisis, katulad ng kay Joseph, maaari kang magtagumpay. Pero sa ibang tao, pagdating ng crisis, ang mga tao ay nagpapanik, walang kasiguraduhan. Pero alam niyo po ba, hindi basta nakuha ni Joseph ang ganong posisyon, ang ganong kalagayan na sa panahon ng famine, nag-enjoy siya doon sa kanyang palasyo. Hindi niya yun nakuha sa ganoong bilis na paraan, kundi dumaan siya sa proseso. At ang proseso ay isa sa pinakamahirap sapagkat ititrain ka ng Diyos, ititest ka ng Diyos. Kung ikaw ba ay karapat-dapat o hindi karapat-dapat. Diba? May mga exam. Kapag pumasa ka, you will proceed to the second level. Pero pag ikaw ay bumagsak, mariretain ka. Pero of course, hindi ka pababayaan ng Diyos sa level na yan. Well, darating ulit ang another na pagsubok hanggang sa malampasan mo. Hanggang ikaw ay tumaas ng tumaas. Okay ba? Magbabasa tayo ngayon patungkol sa stewardship. Siguro, madalas nating ang pinakamagandang way ng Panginoon ng pagtitest ay madalas nating napapakinggan ito, ang Luke chapter 16. Verse 10 hanggang 11. Basahin nga natin. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Amen. There is a principle na pinagkaloob ng Diyos. At ginamit ng Diyos ang list na yan. Pero kung babasahin natin ng verse 11 to complete yung pinaka-kaisipan, if therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Well, dito ipinakita ng Panginoon ang pagkakaiba ng pagkitapat sa earthly things at ang resulta naman kapag ikay naging matapat, magkakaroon ka ng true riches, spiritual things. Pero anong key? Kailangan maging faithful. Ano ba yung unrighteous mammon? Well, yan ay pera.
Ang isang tao ay madaling masukat ang kanyang karakter kapag pera na ang pinag-uusapan. At ginamit yan ng Diyos. Yang mammon na yan, or money na yan, kapag hindi mo na pagtagumpayan yan, well, ang para sa ng spiritual na mga true riches na para dapat sa iyo nakalaan ay hindi mo pa makukuha. Bakit? Hindi ka patapat sa maliit na mammon na yan or pera na yan. Well, paano mo magiging tapat sa Diyos? Well, alam natin yan sa pamamagitan ng pagtatites. Di ba? Ang Micah chapter 3, pinapakita doon. Kung hindi mo nga magawa maging matapat sa maliit, paano ka pagbibigyan ng Diyos sa malalaking mga bagay na para dapat sa iyo? At si Joseph ay naging matapat kahit nasa panahon siya ng crisis. Sapagkat doon mo masusukat ang totoong tao sa panahon ng crisis. Gaya ng aking nabanggit, sa panahon ng crisis, ang tao, ang kanyang pera ay nakalaan lamang para sa kanyang pamilya muna. Family first. At minsan, nagiging greed. Yung para sa Diyos sana, nagiging para sa pamilya pa rin. And that is the problem. Well, ang isang halimbawa na binigyan kong panahon na noon, nung panahon ng babaeng baon na nandoon sa Serapta. Sabi ni Elijah na propeta ng Diyos, doon sa babaeng balo, yung meron ka, nakakaripot ng langis at harina, ipagluto mo ng cake ako at ibigay mo sa akin, sabi ng propeta ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos. At ang sabi naman ng babaeng taga-Serapta na bao, buhay ang iyong Diyos. Ito ang huling pagkain namin ng aming anak. Kapag ibibigay ko sa iyo, mamamatay na kami at wala na kaming makakain. Pero ang sabi niya, ayon sa sinabi mo, ang ginawa niya, naging faithful in times of crisis dahil ang sinabi ng Diyos, hiningi sa kanya, ang ginawa niya, ito'y kaniyang ipinaglingkod at ibinigay sa propeta ng Diyos. Ano ang resulting? Faithful in the little things at dumating sa panahon ng resulta ng pagiging matapat niya sa maliit, binigyan siya ng napakasaganang biyaya. Na kahit sa crisis, ang buong lugar nila ay nandun sa tagutom, taghirap, maraming nangamatay, sila naman ay nag-e-enjoy sa pagkain. Bakit? Sapagkat sa pagiging matapat. Well, nabanggit ko na yan, ngunit itong Luke chapter 16, ginamit ng Diyos ng earthly things, ang pera, para mapakita ang mga bagay na sagana. And that is the reason, sabi ng Diyos sa Malakay chapter 3, nahamon niya, subukan ninyo ako. Kung hindi ko kayo pagpalain ng higit. Why? Bakit ganun ang pananalita ng Diyos? Sapagkat kapag nagtapat ka sa maliit, meron siyang nakalaan na true riches na iyong makukuha. Pero alam niyo po ba, binasa ko ang context ng Luke chapter 16, verse 1 bago hanggang 11. Magandang basahin eh. Basahin nga natin habang may oras pa sa Tagalog, sa verse 1. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, it is Jesus is speaking. May isang taong mayaman na may isang katiwala. Well, ilagay niyo na sa inyong kaisipan, ang mayaman na yan, walang iba ang Diyos. Okay? At ang katiwala na yan ay ikaw. Okay ba yan? Sapagkat ang gusto ng Diyos, maging good steward tayo. Tama? Okay. At ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Anong ibig sabihin? Yung katiwala na yan, na tayo yon, anong ginagawa? Sinisiraan ang kanyang master, ang Diyos. How many times na ginawa natin yan sa buhay natin? Sa ating Diyos. Sinong aamin? Alam niyo po ba,
kapag hindi natin na-control ang ating emosyon, minsan, ang sasabihin ng sanglibutan, ganyan ba ang Diyos mo? Ganyan ba ang katuroan ng Diyos mo? Bakit ganyan ka mag-uugali? Ano ang nasisiraan? Ang pangalan ng Diyos. Ang hindi pagiging tapat ng isang servant sa kanyang master, ang sabi sa Book of Timothy, ang napupulaan ay ang pangalan ng Diyos. Come on. It's the same thing na ginawa ng katiwalang ito. At ito'y sinumbong sa kanya na siya ay nagsisira ng kanyang mga pag-aari. Verse 2, at tinawag niya siya. At sa kanya'y sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka sa pagiging katiwala, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Oh my! Napakasakit na malaman mula sa Diyos mismo, ang sasabihin niya, you are a wicked servant. You are no longer a servant sa akin, sapagkat wala kang ginawang mabuti. How many of us na binigyan tayo ng isang pagkakataon ng Diyos, maliit na bagay, ngunit hindi natin ito pinagyabong? Come on. For example, hinihingi niya ang pera mo sa wallet mo. Well, maraming tatamaan dito. Ang tamaan, alam natin, lesson learned. Pag yan ay hindi mo na ibigay, para saan walang pagkakatiwala sa malaki na pagkakaloob. Well, mabuti ang Diyos. At sinabi dito, sapagkat lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos, sapagkat ang Romans chapter 14 verse 12, basahin natin. Romans chapter 14 verse 12. Lahat ng ating ginawa, lahat ng ating pagiging stewardship ng ginawa natin, tama man yan o mali. Pagdating ng panahon, may audit yan. I-audit ka ng Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. At ang steward dito sa verse 2 ay nagbigay ng sulit. Nung siya inaudit ng Diyos, hindi siya naging karapat-dapat. At sinabi sa kanya, hindi ka na maaaring maging katiwala ko. In short, you are wicked, unfaithful servant. You are no longer servant in my kingdom. Sabi ng mayamang ito na may-ari. Masakit malaman kapag ganyan ang narinig mo sa Diyos. Siguro kapag narinig natin, hahagulgol tayo sa iyak, hihingi tayo ng tawad. Tama po ba? Of course. Pero ang verse 3, ang ginawa ng servant na ito, at sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Tinanong niya ang kanyang sarili. Magdukal ng lupa, wala akong kaya. Magpalimos ay nahihiya ako. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inalis na sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Verse 4, nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako'y magtanggap nila sa kanilang mga bahay. So nakaisip siya ng magandang idea. Ting! Sabi niya, ganito na lang ang gagawin ko. Total, nahihiya ako mamalimos. Total, nahihiya akong gagawin ko na lang. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Pumunta siya sa isang tao na pinag-utangan mula sa kanyang mayaman na amo. Ikaw, magkano ang utang mo? Basahin natin ng verse 6. At sinabi niya, 100 takal ng langis. At sinabi nitong katiwala na tinanggal na sa kaharian ng Diyos. At sinabi sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo kang madali at isusulat kong 50 na lamang. Tingnan niyo yung ginawa ng katiwala. Naunawaan ba natin ang istorya? Pinagaan niya ang utang. Ako bahala. Gagawin natin 50. Ako naman katiwala dito pero hindi alam ng amo niya ito. Bakit? Bakit niya ginawa yon? Para kapag siya naman ang humingi ng pabor,
Sa lahat ng pinag-uutangan, ay bibigyan siya ng mabuti. Ay, binabaan niya ito yung pagkakautang ko. Tatanggapin siya. Look at the idea, this wicked servant na to, no? Madaya. Verse 7. Nang magkagayoy, sinabi niya sa iba, ikaw, gaano ang utang mo? Ang sinabi niya, 100 takal ng trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isusulat kong 80 na lamang. Kaya siguro may korap, no? Dahil dito. Verse 8. At pinuri ng kaniyang Panginoon ang lilong katiwala. Nung nalaman daw ng Panginoon ang ginagawa to ng kanyang wicked servant, na inalis niya sa kanyang kaharian, unfaithful servant, ang nabalitaan to ng kanyang amo. At anong sinabi? Pinuri pa. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan. Naging wise. Sapagkat ang mga anak ng sanglibutang ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa sa mga anak ng ilaw. Look at the comparison. Maraming mga mandadaya o matatalinong tao dito sa mundong ito na ginagawa para sa earthly things. Pero itong bagay na ito, ayaw niyang masayang ang kanyang buhay sa hinaharap. Ang ginawa niya, nagkaroon siya ng wise decision. At dahilan sa katiwala, naging wise decision, inisip niya yung mga bagay sa hinaharap na kanyang magiging advantage, benefits. Instead na magalit yung kanyang amo, na mayaman ay pinuri siya. Nakukuha ba natin? Ang tanong, tinotolerate ba ng Diyos ang korupsyon? Hindi. Ano ang tinitingnan ng Diyos dito? Ang pagiging isang wise. Ang pagiging isang matalino. Nakukuha ninyo? Instead na magmuk-muk-muk-muk yan, humihingi ng tawad, ang ginawa ng taong ito, nagbangon at gumawa ng paraan. For what reason? Para hindi siya maalangan pagdating sa hinaharap. Dahil pagdating ng future, walang tatanggap sa kanya. At gumawa siya ng paraan sa kanyang sarili upang pagdating ng panahon, tatanggapin siya sa mga pinagkautangan ng Panginoon niya, ngunit binabaan niya, tatanggapin siya dahil gumawa siya ng mabuting bagay sa paraan ng pandadaya. Mula sa 100 trigo, ginalawang 80 na lang. Nagpatuloy pa tayo sa verse 9. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Upang kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Okay, so sino ba nakukonfuse sa ating binasa? At pinasok na dito ang verse 10. At ang verse 10, ang matapat sa kaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Ano ang connection sa binasa natin? Sino ba dito yung napapuzzle? Habang binabasa ko ito, napapuzzle din ako eh. Pero isang bagay, ang kaisipan na pinabot sa akin ng Panginoon. Well, pagdating sa mundo, ang mga tao, mayroong mga plano, mayroong mga investments. Ano pa? Mayroong mga retirement plan. Ano pa? Mayroong pagpaplano sa business. Ano pa? May planong networking. Para saan ang pagpaplano na ginagawa ng tao? Bakit sila nag-iisip ng mga strategic plan? Why? Para pagdating ng panahon na sila ay hindi nakatanggap sa kumpanya, sapagkat di naman sila tagapagmana ng kumpanya, sino ba dito yung halos mamatay na sa pagkatrabaho sa kumpanya, hindi naman kayo tagapagmana? Pagdating ng panahon, naalisin din kayo. Pero meron silang kaisipan na retirement plan. Meron silang business plan. Lahat ng mga networking plan, lahat pinlano na nila para sa pagdating ng future.
Nagpe-prepare na sila sa pagdating ng future. Sapagkat pagdating ng future, hindi sila magugutom, hindi sila mamamalimos, bagkus meron silang kakanin. Yan ang tao. Yan ang ginagawa ng tao. Tama po ba? So meron kayong mga retirement plan. Meron kayong mga business plan. Pati nga yung plan pag namatay, meron na rin eh. Di ba? Bakit? And I believe, sa kaisipan na pinakita sa atin ni Jesus, dapat din daw, hindi lang sa mga earthly things na magkaroon tayo ng pagpaplano, kundi pati din sa mga eternal security. Well, ang Panginoon ay babalik na. Pero ang babalikan niya, susiguraduhin ko sa inyo, ang mga faithful servant. Ngayon, ang faithful servant pala, hindi lamang ito nakaupo, nakatunganga, at naghihintay. Nakuha ninyo? Anong ginawa ng faithful servant sa Matthew chapter 25? Hindi naman sila binigyan ng utos eh. O, pagyamanin nyo yan ha? Hindi. Ang ginawa nila, they multiplied it. Di ba ang sabi ng Panginoon, hindi sana ganito ang ginawa mo, you wicked servant, inilagay mo na lang yung talent na binigay ko sa iyo, nilagay mo sa bangko para ito ay magkaroon ng interest at yumabong. Well, ang purpose ng Diyos, ang good steward pala ay merong pinagyayaman sa kanyang buhay na binagkaloob ng Diyos. Well, lahat ng mayroong kaloob na binigay sa atin, ang dapat nating gawin ay pagyamanin. Kay Joseph, binigyan siya ng kaloob ng revelation ng Diyos. Anong ginawa niya? Pinagyaman niya. Ang servant na tinutukoy dito, dahilan para bagang walang na siyang nagawa, pero gumawa pa rin siya ng paraan upang pagdating ng future, ay buhay pa rin siya. Di ba? A wise servant. At somehow, ipinakita ng Diyos ang kalagayan ng good servant sa paraan na binigyan ng kaunti, pero naging matapat sa kaunti at bibigyan siya ng kapahamalaan sa malaking bagay. Brother and sister, sino ba dito nag-iisip in the future? O meron kayong tinatawag na ini-eliminate? Parang alam nyo, New Year's resolution. Sino pa ba dito nakakaalala ang New Year's resolution ni Pastor Robert? Magandang plano yun eh. Ano yung kanyang plano? Huwag mag-react, huwag magsalita kapag sinaktan siya, masakit man ang salita o physical man. Huwag siyang mag-react, huwag siyang magsalita nang hindi tama. Kasi nakita niya yung pattern kay Jesus Christ. Which is a good, tinatawag natin New Year's resolution. Diba? Sino ba nagpaplano sa inyong buhay na, Lord, dati ako ay ganito, ngunit tulungan mo ko, ito ang gusto ko mangyari. Well, that is a good na pag-iisip natin, this is my weakness, help me sa ganitong weakness. Dahilan yan ang mga bagay na magpapalago sa iyo. Well, maraming mga bagay na pwede nating ikabit dito. Ngunit isang magandang makita natin, wala na akong oras, napakabilis, ang 1 Peter chapter 4, verse 10. 1 Peter chapter 4, verse 10. Ayun. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ipaglingkod ninyo ang merong binigay na kaloob sa bawat isa. Marami yan. It could be your talent sa pagtugtog, pero ang pinaka-main goal, pagyamanin sa paraan ng paglilingkod sa ibang tao. Di ba?
Kaya ang mindset, tingnan nyo ang vision ng kay Joseph. Binigyan siya ng vision ng Diyos para mapakanin niya ang kanyang bansa at hindi lamang yon, mapakanin niya ang maraming mga bansa. Look at the vision. Hindi pang sarili, kundi pangmalawakan. That is the good na siguro magiging attitude natin kapag binigyan tayo ng kaloob. Paano ko to ipaglilingkod, hindi lang sa church ng iglesia iglesia ng Baclaran, kundi saan paraan pa pwedeng ipaglingkod. Yun ang ambition, yun ang vision. Pero pag sinarili mo yan para sa sarili mong kapakanan, ang tawag dyan, ambition. May vision din, pero I am. Pansarili. At yun ang ayaw ng Diyos. Ang buting katiwala daw ay ang mga bagay na kanyang tinanggap ay ipinaglilingkod dito sa marami. So, hindi lang pala, ibig sabihin na binigyan ka ng karapatan dyan sa isang talento, ay yan ay para sa iyo lang. Kundi yan ay para ipaglingkod mo sa kapwa-tao. Napakabilis ng oras at wala na akong oras. It's 10:15 I believe, pero marami akong ibibigay the 7 dimensions ng pagiging isang stewardship. Sapagkat hindi lamang talents, hindi lamang yung financial, hindi lamang trabaho. Well, ang alam natin sa Deuteronomy chapter 8, ang Diyos ang nagbibigay ng trabaho at paraan upang tayo ay maging mayaman. Tama? Well, ang dami niyan. Pero ito, isa sa mga pwede nating banggitin. Aside from mga treasure na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ano ba yung treasure? Sabihin natin, trabaho, lahat ng mga income na binibigay sa atin ng Diyos, wealth na binibigay sa atin ng Diyos, in-equate natin yun sa treasure. Pero ang dapat dyan ay ipaglingkod. Dapat yan ay pagyamanin at ipaglingkod. Hallelujah. Pangalawa is time. How do you spend your time? Are you spending it wisely? Sino ba dito yung bili ng bili? Kahit ano. That is a foolish spending. Pero ang spending wisely ay nire-redeem niya ang time. So, redeeming the time because the time is evil. Ibig sabihin, He make it good ang time na pinagkaloob sa Kanya ng Diyos. And that is the reason, sabi ng Book of Psalms, teach us to number our days, our years, our life. Kapag na-number mo daw, wala na pala akong panahon. Tingnan niyo, yung mga malapit na sa kamatayan, doon sila nagbumultiply ng mga mabubuting gawa. Kasi may taning na eh. Pero kung alam nila na ang buhay ay maiksi lamang, they will spend the time na pinagkaloob sa kanila ng Diyos wisely. Another dimension ng pagiging steward. Are you a good steward sa time na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Are you a good steward sa time na treasure na binigay sa iyo ng Diyos? Pangalawa, talents. Well, yan ang meron tayo na meron pinagkakaloob sa music ministry, pag-song lead. Namumultiply nyo ba yan? Yan ba ay pinagyayabong nyo? Yan ba ay pinaglilingkod nyo? Hindi lamang dito, hindi sa marami. Body. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng katawan. Binili tayo ng Diyos. Sa pamagitan ng dugo niya, dugo ng Panginoong Yesus, binayaran ng ating kasalanan at ang katawang ito ay templo ng Diyos. Paano ba ito ipinaglilingkod sa Kanya? Paano ba ito pinagyayabong at paano ipinaglilingkod sa karamihan? Ang katawang ito ay bigay ng Diyos. Hindi yung kung kailan may sakit ka, saka gusto mong mag-ministry. Come on. Pangalawa, relationship sa among others. Binigyan tayo ng magandang relationship sa kapwa. Paano mo ba ito iniingatan? Paano mo ba ito minumultiply? Paano mo ba ito ipinaglilingkod? Alam niyo, sa Book of Proverbs, chapter 27, verse 17, iron sharpeneth iron. Anong ibig sabihin nun? Without you, brother, hindi ako mahahasa.
Without you, brother or sister, hindi ako, o hindi ka rin, o without me, hindi ka rin hahasa. Ibig sabihin, we have a relationship to other, dapat sharpen, dapat natin oh my, maraming pwedeng sabihin, no? Yeah, di naman ako mangangaral, kaya yung mangangaral na lang ako mangangaral. Okay. Pangalawa is, pang-anim is yung word. Ano ba yung word? Ang salita ng Diyos na ibinigay sa iyo. Paano ba ito pinagayaman sa iyong sarili at ipinaglilingkod sa karamihan? Tanggap ka lang ng tanggap, pero hindi mo naman pinagayaman, pinaglilingkod. You are a bad steward. You are a wicked steward. Wala kang plano sa binigay sa iyo ng Diyos. Yung magplano ka man lang ay mabuting bagay. Pero kung wala kang plano-plano sa mga salita ng Diyos na pinagkalob sa iyo, well, at the end of the day, Romans chapter 14, verse 2 nating binasa. So, magsusulit tayo sa Diyos, mag-audit tayo sa Diyos. Nasaan na yung binigay ko sa yung ganitong oras? Nasaan na yung binigay ko sa yung salita? Nasaan na yan? Anong ginawa mo dyan? Pagdating ng panahon, hindi lang naman tayo niligtas ng Diyos, kundi magsusulit din tayo, no? Kaya mas maganda ito ay isang paraan na tayo dapat ay maglingkuran sa isa't isa, pagyamanin ang binigay sa atin ng Diyos. Every gift na hindi nanggaling sa iyo, siyempre gift, galing yan sa Panginoon, galing yan sa pinagkaloob ng Diyos, kailangan natin pagyamanin. At ang lastly, well, yung kanyang creation. Ano yung creation ng kanyang mga nilikha? Yung nag-aalaga sa kanyang mga nilikha. Eh, galit tayo sa yung mga nagtatapon ng mga basura dyan lang sa mga kagubatan, sinisira ang kagubatan, yung walang halaga nilang nilikha ng Diyos. Ang Book of Genesis, di ba? Lahat ng mga ginawa ng Diyos, nilagay ang tao upang alagaan ang kanyang nilikha. Kasama na doon ang kalikasan. At ang sabi doon, magkaroon kayo ng pagpapahalaga. Alam nyo, sa ibang churches, meron tree planting eh. Parang pagpapakita na may pagpapahalaga. Pero yan ay mga bagay na paano natin ito pagyayamanin. Binigyan tayo ng mga ganitong bagay sa paligid natin. Paano ito pagyayamanin? Well, ang good is steward na pinakita dito. You make it plan, at you make it do your plan, at maganda dyan, binabackupan natin ng salita ng Diyos at pinangungunahan tayo ng salita ng Diyos. Nag-overtime na ako, I'm so sorry. Tayo po ay manalangin saglit at magpasalamat. Father God, salamat po sa pagtuturo mo. Salamat po na kami ay tinuturuan mo maging good steward, maging faithful steward. Upang sa ganoon, Panginoon, makita mo nun kami sa mga nabanggit na dimensions of area ng pagiging isang steward, kung kami ay masilayan na isang faithful sa ganoong bagay. Lord, alam namin, hindi ka liko na sinabi mo, Panginoon, yung ipagkakaloob ang marami pang mga bagay na dapat ito ay para sa amin. And that is the reason, may mga bagay kang inihanda na lahat ng mga umiibig sa iyo, mga bagay na hindi pa namin narinig noon, hindi pa namin nakita noon, yung mga bagay na inihanda mo para sa bawat isa sa amin. Of course, Lord, aming makukuha yan kung ang bawat isa ay makikitaan mo na magiging tapat sa maliit na bagay. Salamat po at ito po, Panginoon, pinagkakatiwaan namin sa iyo. Ikaw na po magpayabong ng mga salitang napakinggan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Binibigay ko na sa ating MC. God bless us. Ating palakpakan ng ating Diyos sa buhay.